are sovereign above it all, Jesus. If you have your novena to God's love, the list of your dreams, kindly bring it out. Kung wala naman, it's okay. Just lift up your prayers. And together we pray, Jesus, thank you for these dreams. There are times na I doubt. There are times na na-frustrate ako because parang walang pupuntahan, Lord. Parang hindi magkakatotoo. Parang hindi may bibigay sa akin. But as I go through the process, I want to trust you. I want to surrender. And remind me always that the blesser is more important than the blessing. The dream giver is more important than the dreams. So even if it's your will, Lord, even if these dreams hindi may bigay sa amin, we always trust and believe that you have the best plan for us. That's why we are confident to declare today, as this moment, our dreams will come true. Victory is coming. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word so I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. Sigaw mo! And because I am blessing the world. In Jesus' name, amen and amen. Welcome to Feast Dagupan! I want you to go around, sabihin mo sa bawat isa, kung close kayo, ihag mo. Pag hindi kayo close, huwag mong ihag, ha? Oh. Pero kapag hindi kayo close, fist bump tayo. Sabihin mo, for 30 seconds, sabihin mo, surrender to Jesus. Come on, for 30 seconds. Let's do this as one family. YouTube, maraming salamat. I want you to comment sa may comment section, surrender to Jesus. Are there first-timers na umattend ng feast? Kindly raise up your hands and we want to welcome you. Welcome! Welcome to your home! Sabay-sabay naman natin silang welcome. 1, 2, 3, go! After the feast, makita-kita po tayo dito sa kaliwa. And I want to pray for you, to welcome you, to give you a gift. And kwentuhan lang tayo ng konti. This is now your family, whether you like it or yun lang ang pagpipilian ninyo. Thank you for joining us. Those who are joining us online, first-timers, maraming salamat. If you are a first-timer online, YouTube or Facebook, kindly comment sa my comment section, #first-timers. And our Feast at Home servants will welcome you. By the way, those who are here sa City Mall, Mapa Food Court, sa may parking, sa may Merrimart, if you have time, please join us here sa the feast. This is for free. Pasok lang po kayo and you will be welcomed by our amazing and smiling servants. But again, if ever man hindi kayo makapunta dito, nasa food court kayo, I always believe that God's message is for you also.
Are you ready to hear God's message today? If you're ready, I want you to reverence the Word, honor the Word. Friends, this is the Word of God that tells you, alam kong pagod ka na. There are times talaga na ginagawa mo lahat pero feeling mo kulang. And today, the Word of God tells you, surrender to me. Surrender everything to me, and you will have peace of mind. We honor the Word. We sing. Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Okay lang, medyo tatayo kayo ng konti. May plea lang naman to, okay lang. Pakitanong sa katabi mo, okay lang ba? Sabihin mo, syempre naman. Welcome to the third installment ng series natin na More Than Enough. Sabihin nyo nga, More Than Enough. And for the past 3 weeks, including this week, ang pinag-uusapan natin, pera, finances natin. Pero hindi lang yan ang pinag-uusapan natin in this series kasi ang mas pinag-uusapan natin dito, ang Diyos mapagbigay. Sabihin mo nga sa katabi mo, friend, ang Diyos mapagbigay. Sobrang mapagbigay ang Diyos, believe me. And we want also na ang naghahari sa financial life natin, ang Diyos. That's why, baka yung iba sa inyo, first timer, teka lang, bakit perang pinag-uusapan namin dito? Because we want to declare that Jesus is the King of all areas ng buhay natin, including our finances. Kasi kapag siya ang naghahari dyan, believe me, wala kang problema financially. Amen ba tayo dyan? Talk 3 is entitled God's Manager. Pakisabi nga, God's Manager. Pwedeng mag-share ng konti? Pilitin niyo muna ako, sabihin niyo, sige na, Pogi. Maraming salamat. Distract ako dun sa sinabi niya eh. You see, yung ate ni Mama, yung tita ko, meron siyang mga paupahan dito sa Pilipinas. Dagdag income na rin. So, nagkaroon siya ng mga paupahan. And then si tita ko, wala dito sa Pilipinas, nasa London. Sabi niyo nga, London. London. So, dami niyang mga paupahan, madami rin siyang mga tenant. Pero alam niyo, ni minsan, karamihan sa kanila, hindi pa niya na-meet personally. Bakit? Ano niyo kung bakit? Malayo, di ba? Nasa London nga. So, dahil hindi niya ma-meet sila personally, meron siyang inassigned na, kumbaga, property manager. Sabi niya nga, property manager. Ang inassign niyang property manager, yung nanay ko, di ba? So siya yung property manager, and then si Mama, siya yung in charge sa lahat ng kailangan ng mga tenants. So kung may sira man, kung merong mga problema yung mga tenants, si Mama ang nagsusolve niyan. So kahit na wala si tita ko dito, di bale, nandito naman yung manager niya, yung kanyang property manager. Bakit ko siya sinare? Tanong niyo kung bakit? Kasi po, eto yon. Ganun din tayo. Sabihin mo sa katabi mo, ganun ka rin. O di ba nagulat din siya? Brother Bars, anong ibig mong sabihin? You see, that is our God-ordained role in this entire universe. Ano ang role nating lahat? Property managers. Tayo ang property managers ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, hawakan mo ang kamay niya pag close kayo, pag hindi, magpaalam ka. Sabihin mo, friend, property manager ka ni Lord. O, diba? Sabihin mo rin sa kanya, and by the way, this is our one big powerful message. Our one big powerful message is this: you are God's manager. Sabihin mo ulit sa katabi mo, you are God's manager. Diba? Kung empleyado ka, na-promote ka na. Gulat na gulat ka.
I would like to share this verse from Psalm chapter 8, verse 6. Psalm 8, 6. It says there, you gave them charge of everything you made, putting all things under their authority. Sige, upo muna kayo. Mamaya patatayuin ko ulit kayo. Alam niyo po, yung property manager, may ibang tawag sa Bible. Tanungin niyo kung ano. It's called God's steward. Sabihin niyo nga, stewards. Brother Bars, ano ang steward? Ang steward po ay ito. Charan! Stuart Little. Charan! Charan? Charan! A steward is someone entrusted with another person's wealth and charged with responsibility of managing it in the owner's best interest, not theirs. Kaninong interest daw? Sa may-ari. Sinong masusunod? Yung may-ari. Si Derek Ramsey, or sabi ni Dave Ramsey, sabi ni Dave Ramsey, kapatid ni Derek Ramsey, nanay nila si Elizabeth Ramsey. Ang sabi ni Dave Ramsey, ang ganda, stewardship is managing God's blessings, God's ways, for God's glory. Si David Ramsey is a financial guru. Kapag pagdating sa finances, kilala yan, si Dave Ramsey. Ang ganda ng sinabi niya kasi, blessing ni Lord, pamamaraan ni Lord, para sa glory ni Lord. Nais kong i-grasp nyo yun. Ibig sabihin, lahat ng meron tayo, lahat ng natatanggap natin, lahat ng kung sino tayo, belongs to God. Lahat. Sabihin nyo nga, lahat. Hawakan mo yung kamay ng katabi mo, sabihin mo sa kanya, friend, lahat ay galing sa Diyos. Wala kang pagmamay-ari sa Kanya lahat. Yung buhay natin, hindi sa atin. Yung buhay ng anak mo, hindi sa'yo. Yung katawan natin, yung sexy body mo na yan, hindi rin sa'yo yan. Yung bahay natin, yung mga ari-arihan natin, hindi sa atin yan. Kahit yung cellphone mo, wala akong pakialam, kahit fully paid pa yan. Yung cellphone mong iPhone 16 Pro Max, hindi sa'yo yan. Kay Lord yan. Kasi lahat ng meron tayo, as in lahat, galing kay Lord. Siya ang may-ari. Because everything is a gift. Everything is grace. Everything. Regalo yan. Kaya wag tayong magmalaki. Wag tayong magmayabang kasi lahat regalo ng Diyos. Eto, fictional story lang. Imagine niyo to What if, balikan natin yung kwento kanina, yung sharing ko. What if yung tita ko nag-surprise visit doon sa mga paupahan niya? Tapos sila mama, kasama niya yung tatay ko, si Papa. Pinaalis muna nila pansamantala yung mga nangungupahan. Bakit wala silang venue ng party nila? So pinaalis muna nila, magbakasyon muna kayo, mga ganon. Kasi magpapaparty ako dito. And then, nag-imbita sila ng mga kaibigan nila. At dahil medyo marami na, hindi na nila na-control. May inuman, nagkalat ang Ginebra San Miguel. Ginebra San Miguel talaga. Nagkalat ang bote ng Ginebra San Miguel. As in, ang gulo ng buong bahay. Tapos eto pang isa, pinalitan nila yung bidet. Parang ganito. Diba? Pinalitan nila. Tapos, dahil ang gulo-gulo na ng bahay, dumating na yung tita ko, surprise. Pagdating niya doon sa pinapaupahan niya, kita niya disaster. Ang gulo. Tapos sila mama, papa, nayaya nilang uminom din. So medyo nalasing sila. Paggising nila, gulat sila.
Parang si ate to ah. Pero parang nananaginip lang ako. Tapos si ate nga niya talaga, si tita ko. And then sabi nung tita ko, bakit anong nangyari? Kasi birthday ko kasi. Wala akong venue. So dito muna kami nag-venue sa paupahan mo. Pasensya ka na, hindi kita naimbitahan. So anong mangyayari? Anong gagawin ng tita ko? Magagalit siya. Hindi na niya gagawing property manager ang nanay ko. Iba na lang. Ako na lang. Sa akin na pupunta ang pera. Again, listen to this. Ito po ang tanong ko sa inyo. May karapatan ba si mama na magpa-party doon sa property, sa paupahan ng tita ko? Meron ba? Meron ba siyang karapatan? Wala! Why? Kasi hindi niya... Sige, dugtungan tayo. Sige. Kasi hindi niya pag-aari yun. Hindi niya bahay yun. Now, listen to this. Huwag niyong palagpasin ito. Alam niyo kung bakit ang mundo punong-puno ng problema? Alam niyo kung bakit ang mundo ang gulo? Tanong niyo kung bakit? Because we think we are the owners, not managers. Kaya ang gulo ng mundo, kasi akala natin, tayo ang nangmamay-ari ng lahat. But hey, listen to this. Manager tayo, not the owner. And I want you to ask this question sa sarili ninyo. Ask yourself, in my daily life, am I acting as the sole owner or as God's manager? Sige nga. Tingnan nyo yung buhay nyo ngayon. Tingnan nyo yung mga biyaya na binigay sa iyo ni Lord. How are you handling it? How are you managing it? Yung feeling mo ba sa'yo yan? Take note, lahat ng meron ka, galing sa Diyos. How do you handle those blessings? Feeling mo ikaw ang may-ari? I want you to ask yourselves, are you managing it wisely o sinasayang mo lang? Kapag tinanong ka ng Diyos, will God be happy and will be pleased with you as His manager? Pag dumating ba siya, biglaan, tinanong ka niya, sasaya ba ang Diyos? Kasi alam niyo po, yung pagiging stewards ng properties at blessings ng Diyos, it's a huge honor. It's a huge responsibility. Amen ba tayo dyan? Kay Lord to lahat ay paulit-ulit kung sasabihin sa talk na to, lahat ng meron ka sa Diyos. Pinapagamit lang sa atin, pinapabantayan lang sa atin, pinapaalagaan lang sa atin. Kahit niyang cellphone mong fully paid na, pinapaalagaan lang sa'yo ni Lord. Again, you are God's manager, not the owner. Huwag tayong mapiling. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang mapiling. Feeling mo, ikaw ang may-ari. Manager tayo. Today, we will learn how to manage our wealth, our blessings. Are you ready? May I invite everyone to please stand. Let's pray. Close your eyes, bow down your heads, and just feel the presence of God. Jesus, thank you for entrusting us these blessings. Lord, thank you for making us realize na hindi amin to. All that we have, all that we are, hindi amin to. Na ipinagkatiwala mo sa amin to para alagaan, para i-share sa iba. Thank you, Jesus. Minsan, ang hirap talaga na magpaka-manager. Minsan, natitempt kaming maging owner. Pero grant us the grace to be good stewards, good managers, good property managers of yours. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Amen. Let's give the Lord a big, big hand. Love Him today. Pwede na po kayo mapo. At habang mapaupo kayo, pakisabi sa katabi mo, God will speak to you today. Are you ready to be more blessed? Hindi ko kayo marinig. Are you ready to be more blessed? So let's do this to continue our talk. Let's give a warm feast, the group, and clap. And welcome to our brother, Brother Marlo Sinlao. Thank you, brother. Amen. Are you blessed? Yes, di ba? Umpisa pa lang, no? Punong-puno na tayo ng blessing. So, we'll be talking about today things that God wants you to manage. Kasi nga sabi ni Brother Bars kanina, no? That we are God's manager. We are not the owners, but we are the managers. But today, I'll just be talking about 6, no? I'll give you 6. I can give you 100 or 1,000, pero hindi tayo matatapos dito. So for today, we'll just talk about 6 things, no, that God wants you to manage. Ilan ulit? 6. Amen. So let's talk on this, the first one, which is the time. You steward your time, no? You steward your time. You know, this is a good prayer. This is a nice prayer, no? That when we pray to God, ito yung prayer natin, God, each minute is yours. How do you want me to spend it? Panginoon, bawat minuto ay sa'yo. Paano mo gustong gamitin ko ito? Sa anong paraan mo gustong gamitin ko ito? Ang sabi ni St. Paul sa Ephesians chapter 5, verse 15 to 16, sabi niya doon, so be careful how you live. Be mindful of your steps. Don't run around like idiots as the rest of the world does. Instead, walk as the wise, make the most of every living and breathing moment because these are evil times. No? Napapanahon ito. And, you know, this is a very powerful thought that each moment belongs to God. So how do you give your entire life to God? You ask yourself, how do I give my entire life to God? The answer is very simple. By giving each moment to Him. You know, whether the moment is happy or sad, joyful, painful, somewhere in between, you offer it to the Lord. Kahit na hindi masaya, kahit na hindi maganda, yung nangyayari sa buhay mo, you offer it to the Lord. And here's a difficult question to ask. Ang sabi, according to studies, no, that the typical Filipino, no, maraming matatamaan dito, no, that the typical Filipino spends 3 hours and 36 minutes in social media. Ouch! No? Hindi ako exempted dyan. Guilty as charged, no? God gave us those 3 hours and 36 minutes. That is His, not ours. Does He really want us to spend that amount in social media? Ano yung mga social media natin? No? Dami, no? Dati, Twitter. Sino makaabot ng Twitter dito? Taas ang kamay. Ay, Twitter, sorry. Friendster. Hindi ko na maalala, hindi ko naabutan yun eh. Ayan, no? Yung mga nagtaas ng kamay, matatanda na yan, no? Matatanda na yan, no? And, you know, this verse that I just read, sabi ni, dun sa Ephesians, this is a powerful reminder, no? It is a powerful reminder to live intentionally. Intentionally. It has to be intentional. It is not something na bahala na, no? It is something to be intentional and wisely and with a sense of urgency, especially nowadays that we are being governed, you know, we are being governed already by social media, no? Na ano na tayo naagaw na yung oras natin ng social media. And nabubuhay na rin tayo sa likes and follows. No? Paggising natin sa umaga, open, no? Unang bubuksan natin, cellphone.
Yan. Yeah, cellphone. Sinong nag-like? Marami ba nag-like na sa post ko kahapon or kagabi? Ang konti naman. And we base our life, no, doon. Ay, ang daming. Walang konti na naman nag-like, walang nagmamahal sa akin, walang may gusto ng post ko. Hindi ba? Hindi ba ganun tayo? So, we have to be intentional and there should be a sense of urgency. Pangalawa, let's go to number 2. You steward your talents. Yan, talents, no? Pag-usapan naman yung talents. Let me tell you a short story. Pwede? Pwede akong magkwento? Short story lang ito, huwag kayong mag-alala. You know, ako ay hindi po pinanganak na singer, no? Hindi ako pinanganak na singer. In fact, I love music, but the music doesn't like me. No? Bakit ko nasabi? It's because I don't really know how to sing nung ako'y maliit. No? As a young boy who loves music, I love watching contest, singing contest. Mahilig ako manood ng mga singing contest. Sino nanonood ng tanghalan ng kampiyon? Taas ang kamay. Tanghalan ng kampiyon. Wala. Ha? Tawag na tanghalan, grabe naman. Tanghalan ng kampiyon. Bert Marcelo. Pilita Corrales. Ay, ang daming mga denial dito. Huwag nga kayo. Yan. O yung mga denial dyan, ha? Huwag na kayong maging denial, no? Matatanda na tayo, eh, no? Yun ang sa kakapanood ko noon. Every time I watch a singing contest, and yung contestant doon, I imagine, na ganun, ini-imagine ko sa sarili ko, ganun ako kagaling kumanta doon sa contestant na yon. And what I do is, I observe their style, their techniques, no? And then, what happens when what I do after that, I apply it. Where do I apply it? I go to the bathroom pag maliligo ako, and I sing there. Ang ganda ng acoustics ng CR, no? Diba? Sino mga mag-agree dito? Sino mga kumakanta sa CR? Ang ganda ng acoustics ng CR. And nabudol ako ng banyo. Bakit? Kasi napaniwala ako ng banyo na ang galing ko ng kumanta. Na marunong na akong kumanta. Now, did I become a good singer right away? No. Definitely not. Nagising ako sa katotohanan when I started joining the choir. Yan. I started joining the choir. Nagising ako sa katotohanan. Paano hindi ako magigising? Ikaw ba naman ang sigawan ng choir master? Murahin ng choir master. No? Sigawan ng, ang bababawa mo, ang tanga-tanga mo. Ikaw ba naman ang batuhin ng piyesa? Hindi ka ba magigising sa katotohanan? No? Ang sabihin nyo, ang harsh naman ng choir master nila, scary. Pero that's usually, no? That's usually the culture in choir. Why? Because the choir master has to instill discipline. Discipline. Kaya, if you see me in choir looking at the pyesa, no? Nagpapanggap lang ako noon. The truth is, hindi ako marunong magbasa ng pyesa. I survived the choir by ears. By tenga lang. No? Pag nag-rehearsal, kunwari nakatingin ako sa pyesa, kunwari, nakikisabay ako dun sa mga marunong magbasa ng pyesa, but the truth is, not. No? Anong resulta after that? I'm still a worship leader naman, nakakakanta pa rin naman, no? And, you know, St. Peter would agree, sabi niya sa 1 Peter chapter 4, verse 10, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Now, the big point here is that stewards are servants. And that will never change. Always yan. Palagi yan. That stewards are servants. And when I was starting in the community sa feast, no, as part of the music ministry, I always tell myself, or remind myself, that the talent I have isn't mine. It is not mine to keep. It is not mine to boast. Yes, I worked hard for it, but it isn't mine to call my own. Yan ang palaging reminder ko sa sarili ko each time, no? Each time I'm being borrowed by the other sessions sa Feast Ortigas. Kasi sa Feast Ortigas, they have the morning and afternoon session. And we serve in the afternoon session. Usually, pinakikiusapan ako to serve in the morning session.
no? Because short sila ng singers. And so may mga pagkakataon talaga that I'm at the Feast Ortigas, buong araw ako nandoon, whole day ako doon, no? And I could have said no. Pwede ko sabihin na, hindi, pagod ako eh. Kasi magsaserve ako sa hapon. Pagod ako. But I always go back to the reason why I do it. And what is that? That is to serve God. That is to be grateful. That is to give back to the one who gave me everything that I have. Palakpakan natin ang Panginoon. And what will happen if I don't use it and share it with others? Yeah. Pwedeng kumanta ako, pag namatay ako, pwedeng kumanta ako sa langit and be heard by the angels. But the question is, was I able to take care of it? Was I able to manage it well and share it to others? So not just singing, no? Lahat tayo may talent. You know what? When I started serving in the music ministry, I didn't started as music minister. I wasn't a singer right away. I started as errand boy, yan. Ako taga-print ng mga lyric sheet. Doon ako nagsimula. Ako taga-ligpit, ganyan, no? So, if you know, you have to identify what kind of talent you have and always tell yourself, Lord, saan mo gustong gamitin ang talento ko? No? Dito sa amin, sa mga servants dito, marami dyan, mga businessman, no? Mga successful businessman, entrepreneurs, no? Employees. Pero ang daming talento niyan, no? Ang daming talento niyan. And some of you, perhaps, you have a regular daytime job and at the side you do some other stuffs like hosting, no? Events hosting, yan. Diba? So, you maximize what God has given you. Let's go to number 3. Yan. You steward your family. Yan, family naman, no? Family. Usually, family is one of the most sensitive and hardest, no? To steward, no? Or to manage. And here's the fact that we don't own our parents, no? We don't own our parents, our siblings, our friends. They are all lent to us for a brief period of time. Pahiram lang sila sa atin. And the ultimate purpose for this relationship, ano yung ultimate purpose natin dito? And that is to be God's love to them. Ang sabi ni Jesus sa John chapter 13 verse 34 to 35, by this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Parents, who are parents here? Taas ang kamay. Parents, mag-ingay. Yan, okay. Newsflash, you don't own your children. You don't own your children. They are not your retirement plan. And they don't owe you anything. You don't say to your child, anak, mag-aral ka mabuti ha. Para paglaki mo, magkakaroon ka ng magandang trabaho, bibigyan mo ako ng magandang bahay, bibilan mo ako ng magandang bahay, bibilan mo ako ng magandang kotse, bibigyan mo ako ng magandang buhay. That is not their responsibility because they don't owe us anything. You know, even we are not the biological parents of George Axel, for those of you who know, the kid there na makulit. Pag may lumapit sa inyo at tanong ng tanong si George yun. No? We are not the biological parents of George. And we don't own George. We don't own him. We are just, kami ni Sister Florence, we are just steward. No? Steward of George. Siya ay pinagkatiwala sa amin ng Diyos para alagaan. Our job, ni Sister Florence, is to raise him the best that we can. And when he grows up, we will still be there for him. But it will be up to him to make his choices. So ganun din tayo sa mga anak natin. Ano? Ganun din tayo sa mga anak natin. Alam nyo, kaya tayo nagkakaroon sa family dynamics natin, kaya tayo nagkakaroon ng mga conflicts, no? Because our parents, no?
yung mga parents, usually, yung mga magulang, they think that they own their child even if they're already married. Nag-asawa na at lahat-lahat, may anak na ang kanilang mga anak. They still think that they still own their children. Bakit? Nakikialam. No? Nakikialam. Nag-aaway ang mag-asawa, nakikialam. And that's what we always tell our because Sister Florence and I, do sa mga hindi nakakaalam, is we are pre-canon ministers, no? So we give seminars to those who are about to get married, no? And this is our advice always to them, that as soon as they get married, it is best na bumukod sila at huwag silang tumira with their parents, if possible. Even if they just can rent a very small room just for their own. And yun din ang sinasabi namin sa mga magulang, no? That when their kids get married, change hat na sila, no? Magiging consultant hat na lang. Mag-wear na lang sila ng kanilang consultant hat. What is consultant hat? They will not meddle unless they are asked to. Okay? Yan. Alam nyo, meron kaming kakilala na isa sa mga participants namin na kinasal, no? Kinasal sila morning, kinagabihan, hiwalay na sila. Yes, hiwalay na sila. Bakit? Kasi nakikialam ang mga magulang, no? Nakikialam ang mga biyanan, ang mga magulang doon sa kanilang mga regalo. Mababaw, no? Yes, mababaw. But it's a very serious thing. So always remind ourselves that we don't own our kids, our children. Okay? Amen. All right, so let's go to number 4. You steward God's earth. Yan, you steward God's earth. Steward God's earth. The Bible says in Genesis chapter 2, verse 15, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. God tells us to look over His creation. Alagaan natin so that our children and grandchildren can still live on planet Earth with clean air to breathe, with rich soil to plant, and oceans abundant with life. You know, one time, out of nowhere, George and I are in front of the Dolomite Beach, no? Andun kami sa Dolomite Beach, dun sa Rojas Boulevard, no? Andun kami. Bakit kami nandun? We're just waiting for someone, no? Nag-aantay lang kami. So andun kami, and we had this heart-to-heart talk out of nowhere. And coming from a 3-year-old, sabi niya, he said, the water is so dirty. Sabi niya gano'n. Di ba, English speaking tong pamangkin namin eh. Said, the water is so dirty, and so my sea creature friends die. Sabi niya. And so I asked him, curiously, no, why do you think the water is dirty? And he answered, it's because of the people polluting it. The people pollute it, they throw garbage and trash in the ocean. And I asked him, what is your message to the people? He said this, people! Parang ganun siya, no? Parang pa-shout siya na nakaganon. People! Don't throw your trash in the ocean so that my friends will live. I was in awe. I was surprised. Coming from a 3-year-old, you don't expect that kind of thinking. Hindi ba? Would you agree? And sabi ko, wow. He was concerned. He knows how to take care of the earth. And yet, tayong mga matatanda, we just abandon it. Pinapabayaan lang natin. So, let us take care of this earth, of the earth where we are living. Amen? Amen. Ayan. So, pag kumakain po tayo, Clego din tayo, ano? Ha? Yan. So we start that culture of Clego, clean as you go. Because wala tayong binabayaran na tagalinis ng ating pinagkainan. No, naalala ko lang yan. Kasi every time that we eat sa restaurants, no, and na-realize ko that we are still living in that world, in that era, where Clego is not,
is not observed or hindi pinapractice. And we should start that now. All right? So let's go to number 5. You steward your social media. Ayan. So, related siya dun sa time natin, yung time natin, you steward your time. You steward your social media. I include this because our lives are mostly ruled. Sinabi ko na to kanina, mostly ruled by likes and follows. Diba? Yung Facebook mo, Instagram, yung X mo, or your Twitter, yung TikTok accounts mo are not yours. They are not yours. The account is yours, but they are not yours. God is the owner still. And who are you? You are the social media manager. Meron mga dito mga nag-work as social media manager? Meron ba dito? Yan, amen. Praise God. Yan. So you are the social media manager. You know, I also have the tendency to do this. Hindi ako exempted dito. Sabi ko kanina, guilty as charged tayo dyan. That there are times really that I wanted to rant in social media. Alam mo yun? Hindi ako as much as possible, I don't want to meddle with politics and everything. But every time I see injustices, naku, dyan ako nang gagalaite. When I see injustice, may mga political whatever, no? Mga anomalya, whatever, no? Nagtitimpi ako talaga eh. That I wanted to rant, that I wanted to post there. But I always ask God first. Ito yung tanong ko ito yung laging idinudulog ko sa Panginoon before I post something or anything sa social media ko. Lord, will this post accomplish your purpose? Will this post accomplish your purpose? Kaya nga sinasabi natin na think before you click. Kasi once you click on that at nag-post yan, kahit pwede mo siyang i-delete later on, meron at meron ng fingerprint yan or footprint yan. Meron na nakabasa niyan. No? So you think before you click and you ask God, Lord, will this post accomplish your purpose? So before tayo mag-post, lagi nating tanongin yun, ha? Okay? Okay po ba tayo doon? Okay? Kasi minsan, no, sa panggagalaiti talaga natin, post talaga tayo. Mga walang, diba? Yan. So laging tanongin ng Panginoon, Panginoon, will this post accomplish your purpose? Let's go to the last but not the least. You steward your wealth. The 6th one. Ayan. You steward your wealth. Quickly. Sino may mga GCash dito? Maya. Huwag kayo mag-alala, hindi ko kayo utangan. Yan. GCash, Maya, no? Pakibuksan nga yung GCash ninyo kung meron kayong access. Buksan nyo yung GCash ninyo, no? Or yung mga bangko ninyo, mga online banks ninyo. While looking at your money there, tignan nyo yung pera nyo doon. You pray, Lord, how do you want me to use your money? No? Nako, kung may million ka dyan, may 100,000s ka dyan, no? You always ask, Lord, how do you want me to use your money? And can I preach this to you? I'd like to preach this to you. Pwede ba? Pwede? No? Pwede? Okay, pwede. Okay. This is my preaching to you. That God is not concerned with how much money you have, but how much money has you. Hindi concern ng Panginoon kung magkano ang pera mo dyan. Concern siya kung ikaw ba ay pinagmamay-ari na ng pera. Pagmamay-ari ka na ba ng pera, o sinatawag nating alipin ka na ba ng pera? Jesus said in Matthew chapter 6 verse 24, sabi niya doon, no one can serve two masters, for you will hate one and love the other. You will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and be enslaved to money. You know, the original Greek for money in this verse uses the word mammon. Yun ang Greek word, no, for money. Mammon. Which means the love of money. Doon ang galing yung mammon. No? Ibig sabihin pala ng mammon is the love of money. So ask yourself, do I love money? Diba? Oh, tagal, no? Ang hirap, no? Ang hirap sagutin. It's finding your security and your identity in money. Now, the question is, how do we know? Paano natin malalaman if we are serving money or if money is serving us? Paano natin malalaman
kung yung pera ba ang nagsisilbi sa atin o tayo yung nagsisilbi sa pera. No? Alipin ka ba ng pera? Now, easy. Look at your GCash again, your GCash transactions there, or your credit card bill. How do you spend your money? Yung mga transactions mo doon. Where does your money go? Ako, ask me, what? Ano yung mga transactions ko? What? Nako, si Brother Marlo, no, mahilig mag-Shopee. Shopee. Pag dumadating yung credit card bill ko, parang naririnig ko yung Shopee na notification. Shopee. Di ba? Or online shopping, no? Online shopping. You know, your budget is a theological document because it exposes your highest value. Kung ano yung importante sa'yo, makikita mo doon kung ano yung importante sa'yo doon sa mga transactions mo. Where you spend your wealth exposes who you worship. No? Kung saan mo ginagastos yung pera mo o yung kayamanan mo, doon mo makikita kung sino yung sinasamba mo. Kami ni Sister Florence, we don't own our own house. No? We don't have our own car. Although if you will ask, are you able? Are you capable of having one? Yes, we are capable of having one. Definitely yes. But we chose to live on what we have right now, and we prioritize on how we spend our wealth. Why? Because again, our wealth, our money is not ours to spend. So we manage it well. No? We chose to support different ministries. And I just wanted to share with you the great news that I just received, no? That the seminarian that we are supporting in Baguio is already graduating this year. Kagraduate na siya. Pangina. Praise God. Praise God. He is actually from Mindanao, pero ang seminary niya ay sa Baguio. No? And we haven't met him in person, personally, but God willing, no, ma-meet namin siya one of these days before siya mag-graduate. And we praise God for these provisions dahil, you know, matagal kaming nag-decide before we made this decision to support a seminarian. And the Lord spoke to us na, and sa maraming pagkakataon na, kailangan natin ng pare. We are in need of priests. And, ang pagpapare ay hindi naman mura. No? Hindi madali at hindi mura ang pagpapare. So, this young generation, these young brothers who wanted to be a priest, no? Why not support them if you can? No? Yan. So, we'd like to live with this passage. We live by this passage dun sa sinasabi sa Philippians chapter 4, verse 11 to 12. I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. So yun ang aming parang motto sa buhay, na matuto tayong maging kontento sa kung anong meron tayo at kung ano yung sobra, kung ano yung hindi naman natin kailangan, we give it back to the Lord. Not just the sobra, but majority of it actually. No, majority of it actually. You know, I know someone, may she rest in peace already. She's an owner of a business, and she is a number one supporter of the feast also of LOJ. I was amazed kasi when she gives her tithe, she doesn't give 10%. Hulaan nyo kung magkano ang binibigay niya. Binibigay niya 90% of her earnings sa business niya. 90% to the Lord, 10% for herself. Kaya niyo yun? Hirap, no? Diba? But that is someone, a very good example, no? Na, Lord, this is not mine. This is yours. Okay? So I give it back to you.
And ultimately, as followers of Jesus, budgeting reminds us that our lives are not our own. All we have been given is a loan from God. Amen? Amen. So hindi natin patagalin. Bigay ko na ulit kay Brother Bars. God bless everyone. Let's give a big hand to Brother Marlo. Amen. Nakakita na kayo ng lumang 500 peso bill? O kung hindi pa, pakita natin. Yan. Di ba ang lungkot ni Ninoy? Tapos nakaantawag doon, ngalumbaba. Ngalumbaba. O whatever. Di ba ang lungkot niya? Alam niyo kung bakit malungkot si Ninoy? Tanong niyo kung bakit? Kasi yung spiritual life niya kulang. Bakit? Ano yung bakit? Hindi na siya nakakapagsimba. Hindi na siya nakaka-attend ng feast. Kasi yan, yung 500, wala na sa misa yan. Wala sa feast. Nasaan? Nasa Shopee. Nasa restaurant. Nasa sinihan. Nasa concert. Kaya malungkot si Ninoy kasi hindi na siya nakaka-attend ng feast. O mamaya, pasayahin nyo si Ninoy, ha? Paatinin nyo naman ng feast. Pagsimbahin nyo naman. Kasi tingnan nyo, pakita natin yung iba. Yung 20, tsaka si Seri Osmeña, ngiti-ngiti pa. Bakit? Nagsisimba sila. Umaten sila ng feast. Pagdating kay Manuel Rojas, medyo konti na lang kasi minsan aaten, minsan hindi. Di ba? So pasayahin natin sila. Okay? Pagpahingain nyo muna si Manuel Quezon, tsaka si Sergio Osmeña. Pasayahin natin si Ninoy. Idamay nyo na rin yung tatlo. Ngayon, di na tatlo, Agila na ngayon Agila, di ba? But again, kidding aside, mamaya po, sana sa ating LO, ask God, Lord, how much ang ibibigay ko for your glory? Again, our one big powerful message is this, you are God's manager. Tingin sa katabi, sabihin mo, you are God's manager. Tingin sa likuran, sabihin mo, you are God's manager. Eto na. Sa Bible, meron pong parable na kwento si Jesus. Alam ko, familiar kayo dito about the wealthy man na nagbigay ng 5 bags of gold sa 3 niya mga servants. 5 bags ang binigay niya doon sa unang servant. Doon sa pangalawang servant, 2 bag naman. Doon sa pangatlong servant, 1 bag of gold ang binigay niya. Kung susumahin natin lahat ng yon, ang halaga ng bags of golds na yon, milyon. So milyon ang binigay niya doon sa 3 servants niya. Now, basahin natin kung paano minanage ng 3 servants yung wealth nila. And I want you to listen to this and read this kasi dito baka makarelate tayo. Matthew 25:17-18. Matthew 25:17-18. It says, the man who had received 5 bags of gold went at once and put his money to work and gained 5 bags more. So also the one with 2 bags of gold gained 2 more. But the man who had received 1 bag went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. Nung bumalik yung owner, yung nagbigay ng wealth nila, yung nagbigay ng bags of gold para kamustahin sila, kamustahin yung binigay sa kanila, yung 2 servants, yung first and second, dahil nga nadoble, ang sabi ng owner, well done, good and faithful servant, you have been faithful with a few things, I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. But when the third guy, yung itinago lang niya yung ibinigay sa kanya, yung ipinagkatiwala sa kanya, nagalit yung master. Nagalit yung may-ari. Now, siguro yung iba sa inyo iniisip na, teka lang, buti nga nandoon pa rin. Buti nga nakatago pa rin. Sana man lang yung master, yung may-ari, nag-thank you man lang. Kasi iningatan naman niya. Tinago naman niya. Diba? Hindi rin nawala. At least hindi nawala. Yun nga yung punto eh. Anong ibig mong sabihin, Brother Bars? Listen to this. This is why many God followers need to hear this parable ngayon. Bakit? Alam nyo, mostly na makilala kong Kristiyano, akala nila ang role ng stewardship ay itago lang yung blessing ng Diyos.
nagkaroon ka ng blessing, tago mo, ingatan mo, stewardship yon. Yun ang alam ng ilang mga Kristiyano. Yung tipong inalagaan mo lang yung blessing na binigay ng Diyos, hanggang doon lang, nasusundan niyo ako? Akala ng karamihan, yun yung ibig sabihin ng stewards. Pero alam niyo, kapag ganun, hindi natin nagagawa ang purpose ng Diyos kung bakit niya binigay yung blessing na yun. Listen to this. Kung gusto yung picturean nyo. As God's managers, our goal is not just to maintain, but multiply God's blessings. God's managers are multipliers. Hindi yung, sige, palapakan nyo si Lord. Hindi yung, okay, thank you Lord sa blessing. Lord, iingatan ko to. Hindi hanggang doon lang. You need to multiply it. You need to share it. I would like to show you a photo. This is my father-in-law, Papa ni Jobel. And if I may share sa inyo, isa po siyang OFW. Umuwi na sila last year. For good na sila dito. He spent 30 long years sa Saudi, providing for his family. Imagine niyo, in 30 years, nagsakripisyo siya para sa kanyang pamilya. And then, nung nasa Saudi siya, he was blessed to have a car. Nagkaroon siya ng sasakyan. So sabi niya, thank you Lord sa blessing na yon. Thank you Lord kasi meron akong sasakyan dito. Now, nagpasalamat siya sa Diyos. He took care of the blessing, but hindi lang niya inalagaan at tinago ang blessing. He shared it. Brother Bars, paano? Ito po, every Friday ang church day nila sa Saudi. At mula sa accommodation nila hanggang sa church, ang layo niyan. Ilang kilometro yan. So anong gagawin niya? Yung mga pwedeng sumakay, hanggat kaya ng sasakyan niya, sasakay sila papunta sa church. Tapos, pabalik ulit, ganun ulit, ihahatid niya pa uwi. He did this for many years, weekly, every Friday. So kung inalagaan lang yung blessing niya, inalagaan lang niya, minentain niya yung sasakyan niya, okay, pero hindi yun yung task natin bilang stewards, bilang God's managers. Ang task natin, to share, multiply the blessing. Brother Bars, nag-multiply yung blessing, dumami yung sasakyan niya? Hindi. Pero nag-multiply yung mga gumagawa ng ganong sistema. Nung nagkasasakyan sila, o kami rin, magsusundo na rin kami. Hatid sundo papunta sa church, pauwi. Nasusundan niyo ako? If you have blessings, if you are blessed with something, wag mong ilagay, wag mo ikukot-kot, wag mong itago. You share it so that it can multiply. Ito, hindi ko po pinaalam ito, pero isi-share ko na rin. Next slide tayo. This family, perhaps most of you feasters know this family. The generosity of this family. Alam nyo, they are blessed with a beautiful house. Grabe. Nasa tapat ng dagat. Sasabihin ko sana, nasa dagat. Nasa tapat ng dagat. Nasa tapat ng dagat. Tapos grabe ang fresh air. Grabe. And then, alam nyo ba, hindi lang nila itinago para sa sarili nila yung bahay nila, inopen nila. Alam niyo ba, most of our LGs, light groups, dyan nangyayari. Fellowship namin sa FACE, dyan nangyayari sa bahay nila. In fact, yung mga events ng youth na overnight, nangyayari sa bahay nila. They shared what they have. They shared their blessing. Hindi nila sinolo yun. O, yung magandang bahay na to, yung atin-atin lang, ganda nung look. Hindi. Shinare nila. And we are so blessed for this family. Again, if you are blessed with something, wag mong itago. Hindi yun yung steward. Ang steward, sinishare niya. Sa Bible, or going back, kung sa pinag-uusapan natin, the primary message ng parable na binasa natin is this: Jesus wants us to manage the expanding kingdom of God. Lumalaki kasi. So kasi nagmo-multiply, so ima-manage natin. Hindi tayo tinawag na maging managers o stewards dito sa mundo to conserve His kingdom. We are called to conquer more areas
on planet Earth. We conquer with God's love. We do that by making people, especially the least, the lost, and the last in the society, experience God's abundance. Paano natin gagawin yon? Yung mga least, the lost, the last sa society natin, kung sila din nakaka-experience ng God's abundance, then nagagawa natin yung mission natin. That's why sa feast, buong feast, ang bida dito, ang isa sa mga inaalagaan natin, the Feast Mercy Ministries. Paki-flash. These are the Feast Mercy Ministries. And yung mga nilalagay nyo sa love offering, dyan po na pupunta, imagine niyo, ilan ba yan? 11. O kung nagbigay ka ng 100 sa LO mo, tigsa 10 sila, gano'n, 9 pesos. Nasusundan nyo ko? Iba pa yung mapupunta sa operational expenses natin. Am I making sense? If these people, yung mga matatanda ng anawin, yung mga buntis na munting nang ipalaglag ang kanilang dinadala, ito yung mga walang nanay, ito yung mga nasa prison. If these people, the least, the lost, and the last, can experience also God's abundance, then we are good stewards of God's mercy. Iparamdam natin sa kanila. Kaya mamaya, kung gusto nyo silang pasayahin, isabay nyong pasayahin si Ninoy. On Judgment Day, as God's managers, you will give an account of how you multiply God's resources. And when you do, saan ang sasabihin sa inyo ng Diyos, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Kasi hindi mo tinago, minultiply mo yung blessing to help other people. May I invite everyone to please stand. Let me close this talk with a call to surrender everything to God. We will end this talk with a call to surrender lahat ng meron sa atin sa Diyos. You see, do not make stewardship a solo affair. Yung tipong, susuluhin mo lang. Kasi po, hindi mo kaya ng mag-isa mo. Believe me, hindi mo kaya ng mag-isa mo. Para i-manage mo yung mga blessings na mag-isa mo lang, hindi mo kaya. As God's manager, you must work closely with your owner. With your owner. Share yung, kung meron ka mang isang makakatrabaho, yung may-ari. Huwag mong suluhin na i-manage lahat ng blessings mo. Kausapin mo siya. Ask him. Because stewardship is not about striving, but surrendering everything to the Lord. Tayong mga stewards, kailangan nating marinig ang magandang verse na ito from Paul. Ganda nito, favorite ko to. 1 Corinthians 15:10. 1 Corinthians 15:10. Sabi, whatever I am now, it is all because God poured out His special favor on me, and not without results. For I have worked harder than any of the other apostles, yet it was not I, but God who was working through me by His grace. Second reading yan kanina. Let me end with something that I would like to share with you. Ang struggle ko. Can I be vulnerable sa inyo? Okay lang? Yes. After the pandemic, nahirapan talaga yung community natin bumangon. Nahirapan sa funds, nahirapan sa number of attendees, nahirapan sa number of people na dinedisciple. Bakit? Hindi natin makuha yung arangkada natin. Actually, hanggang ngayon, honestly, nangangapa pa rin. Sabi ko, ilang years na natapos ang pandemic, Lord. Bakit ngayon nangangapa pa rin kami? We are struggling how to grow our funds. Kasi Lord, gusto namin mag-grow yung fund para mas marami kaming ma-disciple. Masimulan namin ang campus missions. Pero Lord, bakit wala pa rin? Lord, we want to grow our funds para mas marami pang fees ang maipatayo or a bigger venue to catch more fish. Pero Lord, bakit wala pa rin? We want to grow our attendees, pero bakit Lord, hanggang ngayon wala pa rin? And I was really, really frustrated.
nag-wrestle sa utak ko. Number one, two thoughts. Una, I always believe in this. Itong prinsipyo ko eh. Everything rises and fall to leadership. So sabi ko, okay, kasalanan ko to. Kaya hindi lumalaki because yung leadership siguro hindi ganun kaganda. And I blame myself. And another thing, yung isang nagre-wrestle sa akin is this. Pero Lord, ginawa rin naman namin ang kaya naming gawin. Ang pwede naming gawin. Pero bakit wala pa rin? And then it hit me. Bumulong ang Diyos, ang sabi niya, you need to surrender. Surrender everything to the Lord. Bakit? Naalala ko, para akong nabuhusan ng malamig na tubig. Kasi naalala ko, yes, I am the earthly builder of this feast. I am just a manager of this feast. The owner of this feast, the master builder, is God. So I need to surrender this to the owner because He knows what's best for us. Hanggang ngayon, hindi pa siguro dumadating, but again, sabi niya sa akin, you trust and surrender. Bars, I am the owner of the feast, hindi ikaw. You are just the manager. And I know what's best for you. And believe me, in my perfect time, sabi ni Lord, you will grow. You will grow. You will grow. Yung before the pandemic na number ng attendees nyo, yung before the pandemic na funds ninyo, believe me, doble, triple yan. You just need to surrender everything. And my dear brothers and sisters, sometimes we go to struggles because of those blessings. But hey, ang may-ari niyan, Diyos, hindi ikaw. So meron siyang magandang plano dyan. I want you to make baon this. Baunin mo paglabas mo ng City Mall. Na yung mga bagay na nag-struggle ka, your finances, your health, your relationships, lahat ng yan galing sa Diyos. Lahat ng yan sa Diyos. Siyang bahala dyan. Relax ka lang. You just need to surrender. And I want to lead you in this prayer of surrender. If this is the first time you will surrender yourself, your everything to the Lord, maraming salamat. If this is your nth time, because we are doing this weekly, maraming salamat po. You can close your eyes and just feel God's presence. Do not mind the people around you. It's just between you and God at this moment. Jesus, I surrender. I surrender my life. I surrender my everything to you. Yes, Lord, this is not mine. Make me realize that this is not mine. This is yours, and because this is yours, my goodness, you have the best plan for me. Lord, grant me the grace to not just take care of these blessings, especially my financial blessings, but grant us the grace to share this and multiply this for your greater glory. Right now, Lord, we are struggling, but we surrender everything to you. We believe that at this moment, as we pray, you are orchestrating that miracle that we've been praying for, and we are excited. We are excited. That's why today, at this moment, we are confident to declare that our prayers will be answered. Dreams are coming true. Victory is coming. Healing is coming. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. We worship the Lord today.
Thank you for watching. Be sure to subscribe to this YouTube channel para wala kayong ma-miss na video at live stream. Please also share this video to your loved ones, families, and friends. And do not forget that you can join us here live sa Feast Dagupan. God bless you all more. Mama Mary loves you.